Magandang tanghali po sa inyong lahat. The Gospel tells us today that Jesus with His disciples, they all went to Capernaum. And there, Jesus entered the synagogue and taught them. The people observed with authority, unlike their scribes. Nagturo si Jesus at sila'y namangha dahil nagturo ng may kapangyarihan. Ramdam na ramdam marahil nila. Alam naman natin makapangyarihan ang salita. Yung salita ng tao makapangyarihan. Ito pa kayang salitang galing sa anak ng Diyos? Yung salita natin, alam natin, pwedeng makapanakit . Yung salita natin, alam natin, pwedeng magpaiyak. Pwedeng magpasakit ng damdamin, magpasakit ng puso. Pero pwede ring magbigay buhay, pwede ring mag-inspire, pwede ring magtaas, magbigay ng pag-asa. Human words have power. So much more when we talk about the word that comes from Jesus, the word that comes from God. And in the gospel today, those listening to Jesus, they experience the authority, the power that comes from the word of Jesus. He taught them with authority. And that power was experienced and also was witnessed by the crowd when in the second part of the gospel today, Jesus with His words, "Be quiet," He said, "Come out of him," He said. His power, the power of His words, was able to cast out the demon. Makapangyarihan ng salita, naranasan ng mga nakikinig sa Kanya, at may kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu. In another part of the gospel, we also hear the power of the Word of God, casting out demon, but also healing the sick. Jesus would say, "Be healed, be cleansed," and the sick will be healed. The power of His word. In another part of the gospel, we also hear the power of the word of Jesus by giving forgiveness. You are forgiven. Pinapatawad na ikaw. At pinatatawad nga. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hindi lang noon, magpahanggang ngayon. The power of the Word continues to be available to us today. Huwag na tayong lumayo. Sa misa na lang, sa Eucharistia na lang. As Catholics, we believe that in the Mass, the bread becomes body of Christ. In the Mass, we believe that the wine becomes blood of Christ. Yung tinapay nagiging katawan, yung alak nagiging dugo. At paano? Saan galing ang kapangyarihan? Sa misa, kukunin ng pari ang tinapay at sasabihin ng pari, "This is my body, which will be given up for you." Kaninong salita yun? Sa pari ba? Kapag po salita ko yun, at sinabi ko sa ostya, "Ito ang aking katawan." Nako, pag tinanggap nyo yung punong-puno yun ng kolesterol. Because that is not my word. That is not the words of the priest, but rather, we use the word of Jesus. We hold the bread and we say, "This is my body."
The Word of Jesus, the power of the Word, transforms the bread to become body. Sa misa, kukunin ng pari yung chalice. Sasabihin ng pari, "This is my blood." Kaninong salita? Hindi sa pari, kay Jesus. "This is my blood, which will be given up for you." And the power of the Word transforms the wine to become blood. May magandang pong istorya si Saint Ignatius of Loyola tungkol sa kapangyarihan ng salita. Si San Ignacio po ay sundalo, nakipagyera sa Loyola at sa kasamaang palad, tinamaan ang kanyang tuhod. Hindi na siya pwedeng makipagdigmaan. Kailangan niyang magpagaling, kailangan niyang gamutin. Kaya si San Ignacio umuwi sa bahay at matagal na gamutan. At habang nasa bahay daw po, inisa-isa niyang basahin ang mga libro na nandun sa kanilang bahay. It's about the knighthood, it's about soldiers, it's about the war. Unti-unting naubos ang libro. Hanggang dumating ang araw, isang libro na lang ang hindi nababasa. Hulaan ninyo ano yung libro na yon? Bible. Siguro wala na talagang magawa. Isang araw, sige na nga, basahin ko na. Binasa ang kwento ni Pedro, binasa ang kwento ni Pablo, binasa ang kwento ni Juan. At nakita niya ang kanilang saya sa pagkakilala kay Jesus. At ang sabi daw ni San Ignacio, gusto ko yung saya na yon. I want that joy. And so I want to encounter Jesus. I want to know Jesus more. At yan ang simula ng paglalakbay ni San Ignacio sa paglilingkod sa Diyos. Saan galing ang kapangyarihan? Sa salita. Sa salita. Nung pong pandemic, lahat po tayo naghahanap ng kakapitan ng lakas. Pagkukunan ng lakas, lahat tayo natakot, lahat tayo naging anxious, nag-alala. At ako po, meron po akong pinanghugutan ng lakas, salita ng Diyos. Psalm 118, pwede rin yung Psalm 136. Alam ninyo kung anong sabi doon? His mercy endures forever. His love endures forever. Ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos, nananatiling matatag, magwawagi hanggang sa wakas, magpakailanman. Paulit-ulit ko po itong dinasal nung panahon na yon. At ito po ang nagbigay ng lakas, na kahit na anong mangyari, kahit na anong hirap, kahit na anong pagdaanan, mananatili ang pag-ibig ng Diyos. At pagkatapos ng lahat, nariyan pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Tama nga, makaraos ang pandemic, narito pa rin tayo kumakapit sa pag-ibig at awa ng Diyos. The authority of the Word of God, the power of the Word, not only during the time of Jesus, not only during the time of the saints, but until today. The same power, the same grace from the Word of God is available to us now. Now, the question is, naranasan nyo na ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa inyong buhay? Dahil kung hindi, napakalaking himala ang nawawala sa inyong buhay. Naranasan nyo na ba ang biyaya ng salita ng Diyos sa inyong buhay araw-araw? Dahil kung hindi, napakalaki pong biyaya
ang nawawala sa inyong buhay. E paano nga ba mararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos? Oras at atensyon. How can you experience the power of the Word if you do not have time for the Word? Yung salita ng Diyos binabasa sa misa. Pagkatapos ng misa, alam pa ba yung salita? Baka po mamaya tanungin ko kayo kung tungkol saan ang mga pagbasa. Father naman, kanina pa yun eh. How can we experience the power of the Word if we do not give attention to the Word? If we do not know how to listen to the Word? If we do not know how to pray with the Word? Seryosohin po natin ang halaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Dahil kung hindi natin nararanasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating buhay, napakalaking himala po ang nawawala sa ating buhay. Have time with the Word, not only inside the church, but at home, wherever you are. Have time with the Word, to read the Word, to sit down with the Word, to reflect with the Word, to meditate with the Word, to pray with the Word. And I tell you, you will begin to experience the power of the Word. Time and attention to the Word. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Ang tanong, gaano kalaki ang puwang ng salita ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Amen.